para po ito sa lahat ng mga OFW na pauwi po ng bansang Pilipinas. So lahat po tayo ay dapat kumuha po ng OEC. Ano po? So ang OEC po dapat ay makakuha muna po tayo ng appointment. So pumunta po tayo sa dmw.gov.ph para magkaroon po tayo ng appointment sa pagkuha po ng ating OEC. Yung mga wala pa pong account, mag-register lang po kayo pag nakita nyo itong e-registration. So ang mapapayo ko po sa lahat ng mga pauwi, dapat po 1 month before na uwi po tayo ay kukuha na po tayo ng appointment kasi mamaya po i-discuss ko po sa inyo kung bakit. So itong na nga po at nabuksan na po natin yung website. So ang gagawin nyo lang po, tingnan nyo po yung, click nyo po yung balik manggagawa processing. Ano po? So yan na nga po at nakita nyo po yan, dyan po yung sa e-registration tayo pupunta. So click nyo lang po yung let's go. Okay, kiwi po. So yan na nga po at nabuksan na po at ilalagay po natin ngayon yung ating email. Ano po? Or yung ating username. Pagkatapos naman po nun, syempre ilalagay din po natin yung ating password. So ito po nakasave na po dito sa aking cellphone kaya nakalagin na po tayo. So pagka-login po, yan po, i-click nyo lang po yan na pag-ibig corner, i-close nyo lang po yan. So pagka-click nyo po dyan, hanapin nyo po yung balik manggagawa. Ano po? Ayan, i-click nyo lang po yung balik manggagawa. Pagkatapos po nyan, dahil color green po, ibig sabihin, okay po yung mga account natin. So ang gagawin nyo lang po, i-click nyo po yung next. Ayan, lumitaw na po. So ngayon naman po ay tatanong niya po dyan kung kailan po yung alis natin sa bansang Pilipinas. So ilalagay po natin dyan yung date ng flight natin. So kunwari po ang alis po natin ay February 25. Ano po? Ayan, nakalagay na po ang ating pag-alis. Pagkatapos po niyan, i-click nyo lang po ulit yung next. Ayan. So ito na po, lumitaw po yung account natin. Ngayon may tatanong po siya sa baba. So ang gagawin nyo lang po, ang tanong niya po kung babalik po tayo sa ating employer. Kung dating employer. Kung dating employer po, yes. Ano po? So pagkatapos naman po, itatanong na naman po niya kung anong bansa po tayo pupunta. Kung parehas pong bansa, i-click nyo lang po ulit yung yes. Ayan. Pagkatapos naman po, itatanong naman po niya kung same job position po yung pupuntahan natin, parehas yung trabaho natin. Yes na naman po. Panguli po ito, itatanong niya at kung dapat po tama lahat yung information na nakasulat sa ating dokumento. So wala naman po tayong binago. So ang gagawin nyo lang po ngayon ay, syempre, parehas na parehas lang po, yes na naman po. So, ayan na po. Ayan. Ngayon po, mamimili naman po tayo kung saan po tayo kukuha ng OEC. So, ilalagay nyo lang po dyan sa pinakamalapit na pagkukuhanan po natin. So, ngayon po ay malapit po tayo sa Pampanga. So, yun na nga po at kinlik ko po yung Pampanga. Doon po tayo kukuha ng OEC. So ngayon po ito po yung mga nearest available na appointment. Ano po? Pag kinlik nyo po yan, lilitaw po lahat. So ayan po. So tignan nyo po mabuti. Alam nyo po, ngayon po ay January pa lang pero February na po yung may available. So lahat po ng January ay wala na pong available. Ano po? So yun po yung sinasabi ko sa inyo na dapat 1 month before na uwi kayo, ay dapat may appointment na po kayo. So ngayon po ang pag-uwi po natin ay February 6. Ano po? So ang kukunin po natin ay February 14. Okay po? So may available slot po. So ito na po ngayon yung ating appointment. At ito po yung ating schedule ng pagkuha ng OEC. So pagkatapos nyo yan, kung ano po, i-print nyo po yung appointment nyo. So ito po yung lalabas. So ito po yung nagiging appointment natin. Okay po? Okay, maraming salamat po. Sana nakatulong ito sa lahat ng mga OFW. Maligayang pagbabakasyon po sa ating lahat. Mabuhay po ang OFW. Salamat po.